Ang isa po na napakahalaga na silbi ng Biblia sa atin ay bigyan tayo ng practical wisdom. The Bible teaches people what to do in daily life. Hindi lang para sa mga matataas sa mga theological discourses. In fact, the real use of the Bible for God's people is to guide us in daily living. Practical wisdom. Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light for my path." Ang liwanag, ang ibinibigay ng gagaling sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay yan ang ating inaasahan na gagawin, pagliliwanagin ang ating daan. At dahil dyan, tayo makaiiwas na gumawa ng maraming mga kamalian na hindi lang pinagsisisihan natin, kundi nakakaapekto rin sa iba. Ang pag-aaral natin ngayon, very practical wisdom from the book of Proverbs. 7 foolish mistakes. Mga kamalian na dapat ay maiwasan. Meron po mga honest mistakes, merong mga innocent mistakes, at merong very foolish mistakes. Proverbs 26, 1-11 gives us a list of such foolish mistakes. Heavenly Father, thank you for this gathering. Salamat po sa inyong pagpisan sa amin. Salamat sa inyong pagsagot sa aming mga dalangin, pagbibigay nyo ng aming kinakain araw-araw. At salamat, Panginoon, sapagkat muli dinagdagan nyo ng isang araw ang aming buhay. Patawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Linisin nyo nga po kami. Punuin nyo po ang aming mga kakulangan at nawa yung inyo pong liwanag ay makita namin. Teach us, Lord. Give us practical insights into your word so such words may operationalize in our daily life. Lead us. Forgive us all our iniquities and our sins so nothing will hinder your blessing. Pagpalain niyo po kami, tungtungan niyo ng inyong paa, inyong lingkod, maitaas namin kayo, magliwanag kayo sa aming kalagitnaan, at kami naman, matapunan ng inyong liwanag, mahango sa dilim, matuto, at umunlad ang aming buhay espiritual. Iligtas niyo kami, Panginoon, sa mga gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu. Ilalayo niyo kami sa mga kasinungalingan at mga kamalian, maging sa aming mga sariling kamalian. Lead us, Father. Kung ano man ang magiging sagabal upang kami lubos niyong mapagpala, ito po, Panginoon, sinusuko namin sa inyo, inyo pong alisin sa aming pagkatao. Take away our thoughts, ang mga gumugulo sa aming isip, maging ang mga discomfort na aming katawan ay sinusuko namin sa inyo upang kami maging ganap na handa to receive your word. Father, walk in our midst, dispense blessing to your people. Lift up your name. In the name of Jesus we pray. Amen. 7 foolish mistakes. 7 talagang mga malala na mga pagkakamali na pwedeng iwasan. Proverbs 26 verse 1, "Like snow in summer or rain in harvest, honor is not fitting for a fool." Isa po na itinuturo sa atin na huwag gagawing pagkakamali, do not honor a fool. Huwag nang bibigyan pa ng mga karangalan ng hindi binabagayan. Tulad daw ng hindi bagay ang snow pagkatag-init at hindi rin bagay ang ulan kung tag-araw, hindi bagay pinararangalan ang mga hangal. Give the honor and the title honorable only to the deserving. Do not give titles, authority, positions, or power to fools. Dahil sayang. Sayang na sayang po ang pagpaparangal, ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong di naman karapat-dapat at hindi naman marunong. Proverbs 26 verse 8, "Like tying a stone in a sling is the giving of honor to a fool." Kung kayo po ay nakakagamit at alam niyo kung paano umaandar ang slingshot o tirador, nilalagyan niya ng bato, pero nakapatong lang halos yung bato doon para pag pinawalan mo yung tension, tatalsik yung bato at tatama sa kanyang pinupuntirya. Pero yung daw pagbibigay ng dangal sa mga hangal ay parang yung bato na inilagay mo sa tirador ay nakatali doon, nakakabit, nakadikit. So pag pinawalan mo yung tension, hindi rin tatalsik yung bato. Parang may baril ka pa daw, nakabara naman yung bala at hindi lalabas. The stone will not serve its purpose. The stone will not hit its mark, and therefore will only be useless. What is the practical lesson, brothers and sisters? Do not waste precious time, precious treasure and resources. Do not waste precious trust on fools.
Maging ang mga paaralan ay meron po mga entrance test. Self-respecting schools have entrance tests. Dahil ayaw nilang bigyan ng space sa kanilang kwarto, ayaw nilang bigyan ng upuan sa loob ng classroom, ayaw nilang bigyan ng oras ng mga guro nila, yung mga hindi naman handang matuto. Kailangan meron ka mga basic skills in order to cope with schoolwork. Kaya meron mga screening sa mga employment houses. What do? Merong mga tests para hindi kanila pagsayangan ng oras na i-train, bigyan ng tiwala, at para masayang lamang ang lahat ng mga yan. Wise persons also choose who to love. Lagi nating pinapaalalahanan ng mga young people, habang hindi pa kayo hibang at hindi pa nahuhulog ang loob nyo, mag-aral muna kayo kung karapat-dapat bang ibigin yung nagsisimula nyong mamiss. Kasi habang nagsisimula pa lang, pwede pang sugpuin yan eh. Pero pagka sinunod nyo ng sinunod yung damdamit, nahulog si loob. Kahit na ano na lang, itutuloy nyo na dahil nahulog na si loob. Pero bago nahuhulog ang loob, pag-aralan nyong mabuti. Dapat ba? Sapagkat kung ikaw ay napasama sa buhay ng isang taong sisirain lang niya yung buhay niya, wala siyang plano at wala siyang kakayahan na ayusin ang kanyang buhay, madadamay at madadamay ka dyan. Wise citizens choose who to vote. Hindi ka boto ng boto. Kaya tuloy ang nangyayari, nagkakawaldas-waldas ang pamahalaan, kasi kung sino-sino yung pinagbaboto natin, kasalanan din nating lahat yan. No? Do not vote for fools. Sayang ang power na ipapahiram sa kanila ng mamamayan at sayang ang pera ng bayan kung lulustayin at hahawakan ng mga taong hindi marunong magpasya at hindi tama ang mga desisyon. However, there should be balance. Do not vote for the wickedly wise also. Meron naman dyan mga wise, sobrang wise. No? Naiisahan na ang buong bansa. Proverbs 26 verse 12, do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. So kung tinuturuan tayo ng Panginoon, ng Biblia na lumayo sa mga hangal, layuan din naman daw yung sobrang wais. No? Dahil mas mabuti pa daw nga yung mangmang kesa doon sa sobrang talino. Dahil baka gamitin naman niya yung katalinuhan na yan, lalo't sa kanyang sarili lang ang katalinuhan niya. A person who is wise in his own eyes, gagamitin lang niya yan para ka pagtaksilan. Ang kailangan ng tao, ng anak ng Diyos, balance. Solomon says in Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. So hindi ka magtataya ng buhay mo doon sa sobrang walang alam, at pag-ingatan din yung sobrang marunong dahil baka gamitin lang yon sa pansariling kapakanan. Proverbs 26:2, like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Para daw mga pipit, parang mga maya na hindi mapakalit, hindi nananahimik saan man dumapo, ganun lang daw yung mga sumpa, yung mga salita, yung mga criticism na pinawawalan para sa atin pero hindi naman bagay sa atin. So do not dignify an undeserved curse. Pag may mga tao na maraming sinasabi sa inyong mga mali at hindi naman totoo, huwag niyo masyadong isipin, huwag masyadong pag-usapan, sapagkat para lang daw yan ibon na dumadapo, hindi rin magtatagal aalis if you don't deserve it. May sariling life and shelf life ang mga criticisms, ang mga curses, so that if you don't really deserve it because it's not true, then don't even bother to pay attention to it. Sabi nga na iba, talbog sa akin, dikit sa'yo. Ganun daw dapat ang ating attitude sa mga masasamang salitang sinasabi ng iba tungkol sa atin na hindi naman totoo. Tatandaan natin yung hindi totoo. Kasi ito yung may sinasabi ang ating kapwa, dapat tayong nakikinig sandali man lamang para ating tingnan kung totoo. At kung totoo, salamat at sinabi, nagising tayo upang iayos ang ating buhay. And most of the time, you will hear the truth about yourself from the mouth of your enemies, not from the mouth of your friends. Meanwhile, don't bother yourself too much about what everyone else says about you, especially if they are not true. Mamamatay din ang balitang yon kung hindi mo na bibigyan pa ng panibagong pahiram na buhay, kung hindi na pag-uusapan pa. Even David was cursed by Shimei, but Shimei realized that his curse would not take effect because the curse was not true. It was not based on truth. That David did not murder members of Saul's family. Premised on that falsehood or misinformation, Shimei cursed David, pero tumalbog lang yung curse niya kasi hindi totoo. So isang pagkakamali na dapat iniiwasan. Huwag gagawin,
do not be bothered by, and do not answer, and do not listen to every false and malicious accusation against you. At ito po ang isang bagay na maging ang inyong lingkod ay natutunan sa pagdaan ng panahon. Huwag laging entertainin ang mga laging may mga sumbong-sumbong. Sabi nila, ganito daw tayo. Sabi nila, ganito ka daw, ganito ka. Kung hindi totoo, huwag nang pag-usapan yan. Dahil hahaba lang ang buhay niyang kwento na yan, dadami ang bersyon, and you dignify something that is not true. Mga kapatid, napakabait po ng Diyos. Alam niya na kahit anong gawin nating mabuti, may mga makakating dila na may mga sasabihin against us. Kahit na tulong ka ng tulong kuminsan sa mga kamag-anak, minsan ka lang hindi makatulong, masama ka na naman, meron na naman sila mga comment against you. Huwag niyong indahin. Huwag niyong dibdibin kung alam ng inyong puso na hindi kayo ganun kasama o hindi naman kayo masama. Huwag niyong pansinin. Sabi ng Bible, parang ibon yan, dumadapo lang, aalis din agad-agad. Proverbs 26, verse 3. A whip for a horse, a halter for the donkey, and a rod for the back of fools. Ano yan sinasabi dyan? Iba't ibang uri ng kasangkapan upang kontrole ng isang hayop. Isang latigo para sa kabayo, upang siya mapabilis o kaya ay makinig sa iyong sinasabi. At isa na namang gamit para sa mga buriko o mga donkey, upang sila ay mapaandar, mapatayo, mapagtrabaho. At isa namang pamalo daw para sa mga likuran ng mga hangal. Anong ibig sabihin? That there is a tool for every beast to whip this beast to line. Do not tolerate, do not ignore foolishness and foolish acts. Kabayo mat mali ang takbo ay nilalatig ko, donkey man at tao man ay dapat pinapalo. We must punish foolishness. Yung punishment naman na hindi paghihiganti, kundi para ituwid at para itama ang isang mali. Because foolishness and fools must be curbed, controlled, threatened. And there are many foolish people whose highest motivation is fear. Pagka hindi na sila takot, lahat na uri ng kahangalan ay gagawin nila, kaya meron daw bagay para sa ganyang uri ng ugali. May pamalo na bagay dyan. Nung araw po, sumasama ang loob ko, tuwing naririnig ko na lamang ang mga kapwa natin maliliit na tao, mga manggagawa, na konting pagkakamali ay may salary deduction, konting pagkakamali may mga multa, suspension, o kaya termination. But I look at it from both sides now, because we also realize, although sadly, that give many people a lot of privileges, a lot of understanding, a lot of kindness, and they will abuse. Bagay talaga sa marami ang pagka nagkamali, salary deduction. Bagay talaga pagka late, salary deduction. Pag more than 15 minutes late, count it as absence. Kasi luwagan ninyo yan na pwedeng malate ng konti, mamaya half day na yan, mamaya full day na. Maraming mga tao, hinihingi nila ang latigo na sila ay patamaan, sapagkat kung iiwan mo mag-isa, puro kahangalan ang gagawin. Fools mistake kindness and respect for weakness. Maraming mga tao, pagka hindi mo bibigyan ng deduction, a-absent talaga. Hahabaan ang mga pag-absent. Maraming mga tao, bigyan mo ng kamao, kakainin hanggang siko mo at pwedeng lulunin ka buo. Maraming mga tao, pagka umutang sit, hindi nagbayad at pinatawad mo, mamaya, lumalakas lalo ang loob at palaki ng palaki ang inuutang. Bihira po yung tinatabla ng hiya. Kadalasan, kailangan talaga punishment. Because many people walang sariling bait. Ang kinikilala lang nila at pinapanginoon nila ay ang latigo o pamalo. It is sad. But the Bible says that. Panghataw sa kabayo, panghataw sa buriko, panghataw sa tao. Iba't ibang uri ng mga hindi pagsunod, isang treatment lang, kailangang maramdaman nila ang hapdi, ang kirot ng bunga ng kanilang mga pagkakamali. Because many people, when you're very kind to them, they just become bolder and more aggressive and daring in abusing you. Isang pagkakamali na hindi ituwid ang kalikuan ng iba, lalo't sila ay abusado. Ngayon, siguro, pangalawang offense, you might give people the benefit of the doubt. But there are many people who will only abuse kindness and they will look at it as weakness to exploit. In other words, you have to be strong
to put people and whip people into place if you want discipline and order in the universe. Kita ninyo, nagtatanong lagi sa akin ng maraming tao, bakit po ang mga Pilipino pag nasa abroad masunurin sa mga batas, lalo sa batas trapiko? Ba't pag nasa atin, hindi? Bihira naman kang pinaparusahan dito kasi ang nakakamali nakakalusot, nakakapaglagay. So you don't realize the pain of being punished for your error, so you're not afraid to commit the mistake. Sabihin nyo na, pakiusap po, huwag mag-park dito. Maraming magpa-park. Pero ilagay mo, mag-park dito, babarilin. Pagka naman may nag-park dyan Maraming mga tao walang alam kundi ang takot. So kailangan tinatakot. At kailangan may katakutan. It's a sad fact, but it's a universal fact, not only for our people, but for all of humanity. Proverbs 26, verse 4. Do not answer a fool according to his folly, or you will be like him yourself. So huwag patulan ang kahangalan. Huwag patulan ang mga hangal. Wala na pong pinakamainam na Tagalog translation sa fool kundi hangal, so I hope nobody's offended with this word. Dahil wala nang ibang bagay, yun na talaga. No? Do not go down to the level of fools. Do not get even with fools. Huwag po kayong tatabla, gaganti sa mga hangal, sapagkat pag tumabla kayo, ibig sabihin you're on the same level, pareho na lang kayo. Do not play on their terms. Do not play by their rules. No? Napakahalaga. Do not dignify their talk, their remarks, their deeds with repetition. Pag meron na silang sinabing mali, ipapamalita pa natin, pag-uusapan pa natin, namumultiply ang kanilang trabaho. Hindi dapat ang ganon. Pero kailangan na naman balance, mga kapatid. Kasi sabi, huwag papatulan ang mga kahangalan ng iba. Pero ang sabi naman ng Proverbs 26 verse 5, answer a fool according to his folly, or he will be wise in his own eyes. Pag hindi mo itinama yung mali niya, nakala niya, tama na siya. The contemporary English version of the same verse, Proverbs 26 verse 5 says, but if you answer any fools, show how foolish they are, so they won't feel smart. Sabi, mas mabuti, pag foolishness ang inaalok niyan, huwag mo sagutin. At kung sakaling kailangan mo sumagot, tiyakin mo na sila'y tatalampakin mo. No? Talagang bubutataid mo sila. Nang hindi na sila makakabangon pa at makaka-recover para ma-realize nila that they are fools. I'm reminded of my grandmother. Yung lola ko po, pag nagtanong kayo ng isang bagay na walang kwenta, hindi siya sasagot. At pag inulit mo ang tanong mo, iirapan kanya ng ubod talim, daigan laser. Mag-isip-isip ka, bakit hindi sumasagot ang matanda? Kasi ibig sabihin, it's a foolish question or a foolish remark. So she's very immediate and quick, no? In punishing somebody for foolishness. Hindi niya papansinin. Dapat ganun din tayo. Hindi mo laging binibili ang mga itinitinda ng mga kahangalan ng ating kapwa. Pero may mga panahon kailan tayo magsalita, sapagkat pag tayo na nahimik, akala nila, panalo sila, at lalo silang lalakas ang loob na ikalat ang kanilang mga kamalian. Fools can mistake your silence for defeat. They can mistake our silence for surrender, therefore their victory. Ito po mga Proverbs na ito yung pinag-aaralan natin, mga kapatid. Una, para siyasatin na ating sarili. Are we foolish in this terms, by these standards? O kaya, may mga tao ba sa ating paligid na guilty of this kind of foolishness and we allow them to manipulate us? We allow them to influence us or control us? Kaya nag-aaral tayo so we can be free. Because truth sets free. Proverbs 26 verse 6, like cutting off one's feet or drinking violence is the sending of a message by the hand of a fool. So, in a literal way, pag daw nagpadala tayo ng pasabi, ng mensahe, sa isang taong hangal, daig pa daw ang pinutulan mo ang sarili mo ng paa o naghanap ka ng sakit ng ulo. Anong leksyon ang itinuturo ng verse na ito? Do not use a fool as an ambassador, as a messenger, as a go-between, as a spokesperson. Anong ibig sabihin natin, mga kapatid? Tayo pa naman, sa Filipino culture, we don't have the culture of directness. We always use padrinos.
No? Sabihin mo naman sa nanay, ganyan, liit-liitan ang hinihingi sa akin. Hindi ko na kaya. Ipapasabi mo sa kapatid mo. O kaya ang nanay, sabihin mo naman sa kapatid mo, dagdagan naman ang ibinibigay niya buwan-buwan. So may gagamitin kang tagasabi. No? O kaya nag-away kayong magnobyo. May tagasabi pang, sabihin mo sa kanya, nagtatampo ako kasi ganyan. No? O kaya may nakaaway kang kapitbahay. O kaya leader ka, may mga follower na ayaw sumunod, nagtatayo sila ng sarili nilang mga republika doon sa sulok-sulok. May ipapadala ka ngayon na isang junior leader, sasabihin mo, kausapin mo sila. Sabihin mo ganito, ganon. O kaya may mga grupo na may unhappiness, gusto nila iparating sa taas, pipili sila ng tagapagsalita. Usually, yung iniisip nila na pwedeng pakinggan nung nasa taas, sabihin mo naman sa nasa taas, ganito kami, ganon. So ito po yung mga ambassador na pinag-uusapan natin. At sabi ng Proverbs 26:6, pag pumili ka ng isang ganyan na hangal pala yun, naku, ay hukayin mo na ang libingan mo. Daig mo pa nagpaputol ng sarili mong paa o humanap ng sakit ng ulo. Because a leader or a monarch can be dragged to war because of an incompetent ambassador. Kaya tragedy kung ang mga ambassador sa limbawa ng ating bansa ay mga political appointees. Mabuti sana kung marurunong lahat. Ngayon, kung ayaw mo lang manggulo siya sa isang probinsya, gagawin mo ambassador kung saan gulo para sa ating bansa kasi hindi siya marunong mag-represent. At pag sinabi po dito yung a fool, no? It can be shy. I was talking to a very senior diplomat of our country. Many ambassadors nagre-report sa kanya. Sabi niya, ang observation niya, ang dami-dami nating ambassadors, mga dungo. Pagka nasa mga international gathering na, hindi kumikibo, parang pinitpit na luya, tahimik na tahimik, lalong-lalot puti ang mga nakapaligid. May inferiority complex. Ambassador. No? So sa palagay niyo ba, maipapanalo nun ang mga usapin tungkol sa ating bansa kung siya ay dungo? No? Kaya kung minsan may mga pamilya, yung padre de familia, torpe. Sa palagay niyo, he will bring home the bacon? No, he will bring home the balutan ng bacon. Kasi mahiyain. Pag nagagawa ng pagkain, siya ang walang uwi. Kasi torpe. So pagka pumili ka ng yung ipapasugo, pipili ka ng representative na hindi marunong, a fool, lugi ka. Fool can also mean malicious. Sabi ng girl, doon sa kanyang kaibigan na girl number 2, sabihin mo naman sa boyfriend ko, ganito, ganon. Mali-mali ngayon ang sasabihin ni girl number 2, siya pala may gusto. Mamaya sila na yung nag-date. Kasi malicious ang yung ambassador. At marami pong mga gulo, lalong lumalaki, kasi ang pinagtitiwalaan ninyong magsabi, hindi pala pwedeng pagtiwalaan. Fool can also mean warlike, na ang gusto niya talaga magkagalit kayo, or inarticulate. Even I, in my personal life, and in my ministerial life, I have seen this happen several times. Ang ganda-ganda ng salitang binitawan mo sa iyong inutusan. Sabihin mo dito sa ating mga tao na naliligalig, nagugulo, ganito ang solusyon, ganito ang ating posisyon. Ang ganda-ganda. Paglipat, pangit na. Ang nangyayari tuloy, may mga nagtatampo, may nagdaramdam, may nagwo-walk out, kasi akala nila gano'n ang official stand ng organization. There are people, and the fool can also mean unfaithful. Hindi siya matapat doon sa nagpapasabi, hindi siya matapat doon sa nagsusugo sa kanya, ini-reinterpret niya ang gusto niyang sabihin, kasi pag tagapagsabi tayo, if you don't agree with what you have to say, sabihin mo hindi ako agree, so use somebody else. Or, you need not agree because you're only a messenger. Hindi sayaga sa'yo galing ang mensahe, tagasabi ka lang. Parang halimbawa, mga messenger sa pulpito, hindi naman ikaw ang Diyos, hindi ikaw nagbibigay ng mensahe. So agree ka man o hindi doon sa ipinapagawa ng Diyos, sasabihin mo yon dahil yun ang sabi nung nagsusugo sa'yo. Fool can mean lazy. Ayaw ng pagsikapan na mabuti ang isang mahirap na diplomatic work, dadalian na lang, tapos hindi tuloy nagtatagumpay. It can mean biased. And it can also mean unbelieving, that there is unbelief in your message. Therefore, you don't give it strength. An ambassador can be vested with selfish interest and motive. In any case, mga kapatid, kung hindi kayo siguradong-sigurado sa inyong tagapagsabi, kayo na lang magsabi. Yung mga nagpapasabi, pinapadaan kung kani-kanino, nasa kamay ng inyong inutusan, ng inyong pinakiusapan, kung magtatagumpay ang lakad or not. Ambassadors and spokesmen are not at liberty to interpret and to reinterpret the message.
And they are not at liberty to recast and to deform the message that they are bringing. Bakit po natin sinasabi yan? Kasi madalas mga kapatid, tayo yung ambassador. Tayo yung napagkakatiwalaan na sabihin mo naman kay ganon, sabihin mo naman kay ganon. Madalas po, may mga mission na bigo. Hindi dahil mahina o walang kwenta yung mission, kundi dahil mahina at walang kwenta yung missionary. Mahina at walang kwenta yung ambassador. Hindi niya na iuwi yung dapat niyang iuwi na inaasahan ng mga nagpadala sa kanya. Kaya mahalaga ng ministry po ito. We are the people of truth. Therefore, it is important that when we are given the task to speak for someone to another party, that we do it as a wise ambassador would and not as a foolish person. Napakarami na pong nagkasira-sirang mga samahan, organisasyon dahil sa mga misrepresentation of foolish ambassadors. Sabi ng Proverbs 26:7, like a lame man's legs that hang limp is a proverb in the mouth of a fool. Ano ang binibigay dito sa atin na halimbawa? Para daw isang mga paang lumpo, mga paang hindi na igagalaw, ganyan daw ang halaga ng magandang salita na dumadaan sa bibig ng isang hangal. Bali wala. It will never accomplish anything. Sayang lamang. Kaya kahit gaano kaganda ang iyong salita, sabihin mo naman kamo sa kanila kung maaari ba, kung kakayanin naman nila na makatulong-tulong, ay tulungan tayo. Biglang dumating si ambassador, sabi, hoy, tumulong-tulong naman daw kayo, mga wala daw kayo silbi. Di ba? Magagalit na ngayon yung kinausap, magkakagulo na ang mga tao. Sabi, huwag kayo magtitiwala ng kahit magagandang mga salita kung ang pagtitiwalaan nyo is a fool. Even Proverbs and wisdom, they are both wasted in the hands of fools. Because fools reinterpret and deform very good words. Isang lesson po mga kapatid. Kung kayo ay merong di pagkakaunawaan ng sinuman at may namamagitan sa inyo at hindi maganda sa inyong pandinig ang dumadating na salita galing dito sa namamagitan, huwag niyong laging isipin na ang may pakananon ay yung taong nagpapasabi. Huwag niyong laging isipin na, aba, inaaway talaga ako nitong tao na to, talagang ginagalit niya ako. Baka mamaya yung dumadating sa inyong napag-utusan, unskilled, o kaya malicious, therefore foolish. Maraming nagkakagalit dahil sa sabi-sabi. At sabi naman ni Balagtas sa Florante at Laura, sapagkat bihirang balita ay magtapat at magkatotoo may marami ang dagdag. So lagi niya sabihin, ito kaya talagang exact message? Ito ba yung tone noong nagpapasabi o nire-interpret nitong nagsasalita at siya ang nagpataas o nagpababa ng tone? Meanwhile, true ambassadors and true diplomats, kahit nakakagalit na yung sinabi nung nagpasabi, pag dumaan naman sa bibig niya, humuhupa ang loob ng nakikinig, gumaganda ang korte ng salita, at yan ang mga anak ng Diyos. Because the children of God are to be called peacemakers. Ang isa na natutunan po ng inyong lingkod na pag-ingatan, because I always count myself as the leader of everybody, not only a leader of those who are always working closely with me, not only a leader especially of my relatives, not a leader only of those who are nice to me, because I'm a leader of everybody. What I have learned over the years is never to listen sa mga kwentong nakakagalit na dala ng mga nakakarating sa akin tainga. You know, when there are so many people, some people will have more access than others. At pag may bubulong-bulong, lalo tang ibinubulong niya, nakakagalit tungkol sa iba't ibang mga tao, I always treat it with a grain of salt. Kahit ko siya kamag-anak, kahit ko siya kaibigan, kahit sino siya, isipin ko, ginagamit kaya niya ang access niya sa akin para ako ang makipaglaban at makipagdigma sa kanyang mga kagalit? Ginagalit niya kaya ako para magalit ako sa kagalit niya, para maging kakampi niya ako? At kung ano man ang merong kumunti ako influence, magamit niya para sa kanyang mga pansariling kagustuhan? Kaya ingat na ingat ako sa mga bubulong-bulong. Dahil maaaring mali. Kadalasan, mali ang ibinubulong niyan. Lalong-lalo yung ang effect sa inyo, nagalit kayo. Napapansin niyo ba yan na may mga tao na pagka kinausap nila kayo, mamaya galit na kayo doon sa kagalit nila? Pag-ingatan niyo yan. Because even human justice requires that you hear both sides before you make your verdict.
Maging sa mga hukuman ng tao, pinapakinggan yung nasasakdal at yung isinasakdal. Pinapakinggan ang argumento noong nagsasakdal at noong isinasakdal bago gumawa ng hatol. Kaya huwag tayong gagawa ng hatol laban kanino man dahil lang sa kwento o salita ng isang nakarating, samantalang yung isang partido hindi natin nadinig. And especially if you are a leader. Sapagkat ang impluensya at kapangyarihan ng isang pinuno ay pahiram lang ng Diyos. At dahil pahiram ng Diyos, Diyos ang mag-accounting, ang mag-audit ng ganyang mga pahiram na kapangyarihan, kaya marapat na malinis ang paraan ng paggamit niyan. Proverbs 26 verse 9, like a thorn bush in a drunkard's hand is a proverb in the mouth of a fool. Para daw isang tangkay na punong-puno ng tinik na hawak ng isang laseng, ganyan daw yung proverb, yung magandang salita sa bibig ng isang hangal. In other words, mapapapangit niya. Matinik na sanga sa kamay ng lasing is harmful to himself and to others. So we must always scrutinize the message and we must scrutinize the messenger bago tayo magpapa-influensya sa anumang nadidinig natin. Bakit napaka-diin naman yata ng pagbibigay natin ng emphasis dito? Sapagkat ito ang pinakamadalas mangyari. Pati mga mag-asawa nagkakahiwalay dahil sa sabi-sabi ng mga kamag-anak na mahilig makialam. Pati mga magkakaibigan nagkakalayo. Ang mga magkakasosyo sa negosyo nagkakahiwa-hiwalay dahil sa kwento ng kanilang clerk nila na ipinapasok nila, na nagkakainisan pala at nagkakagalit, kaya ikaw ngayon i-influensyahin, bubulungan ka ng bubulungan. Basta bubulong-bulong, eto na si Ingkong bubulong-bulong, pag-ingatan nyo na, lalo't malapit sa inyong puso. Dahil kuminsan nabubulag tayo pag malapit sa ating kalooban ang nagsasalita. The people of God must be objective. And always, pagka po merong isinasakdal, ang ating puso nagtitira man lang ng kalahati para doon sa taong absent, yung hindi nare-represent. That is what is fair to do. At kung may mga nasira na po tayong mga relasyon, mga pakikipag-ugnayan sa kapwa, dahil sa ganyan, at ngayon nare-realize natin yan, we study God's Word, not to increase our knowledge, but to change our lives. Maaari nating ituwid kung meron na tayong nagawang mga pagkakamali at iwasan ang mga kalikuan na maaaring mangyari pa. Kaya napakahalaga yung Proverbs. Very, very important wisdom. Tulad din po ng sinabi na ganyan ng mga bali-balita na dumadaan sa bibig ng isang foolish, even a Bible verse in the mouth of a fool can be most harmful. At pag-iingatan din natin ang mga taong lagi nagko-quote from the Bible, lalong-lalo para bigyan ng suporta ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga pananalig, paniniwala, o kaya ay mga advocacies. Dahil ang Biblia na yata ang pinaka-abused literature na ginagamit ng mga tao sa iba't ibang paraan at pwedeng-pwedeng gamitin sa panglilinlang, sa pandaraya, pwedeng-pwedeng gamitin para gumawa ng gulo. Absurd teachings and following result from this aberration. So teachers or preachers, beware that we are faithful to the spirit of God's word and that we don't use it to manipulate people. It is so easy to hide behind the powerful word of God to manipulate people and to advance oneself. That's why people who teach should be judged, and according to the Bible, will be judged with at least twice as much strictness as those who are not teaching. And students and listeners should also beware. You will always say, saan pupunta ang usapang ito? Saan uuwi ang interpretasyon na ito? Ano ang mangyayaring practical application ng tinutumbok ng ideya na ito nang nanggagaling sa verse mula sa Bible? Ako ba ay magpapaalipin? Ako ba ay maaabuso? Ako ba ay makakawawa? Ako ba ay mapagsasamantalahan? Sapagkat kung iyon ang pupuntahan, doubt the scholarship of whatever you're hearing. Because Jesus says, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. And Jesus says, the truth sets free. So kung ginagapos ka lang lagi, lalo kang nahirapan, lalo ka na-oppress, doubt the scholarship of interpretation. Dahil sa bibig ng mga hindi mapagkakatiwalaan, pag dumaan, maging ang salita ng Diyos, maaring makasira sa mga taong mangmang at sa mga taong hindi sumusuri ng kanilang pinakikinggan. A fool can also mean ignorant or selfishly motivated.
Proverbs 26:10, like an archer who wounds at random is he who hires a fool or any passerby. Yun daw namamana, siyempre ang namamana may tinutudla, may pinupuntirya, may target. At sinusukat ang galing mo kung tama nga, tumatama nga ba, kaya bullseye ba o hindi. Maging ang mga training ng mga pulis, bumabaril-baril sila, biglang may ginang, may bata, mayroong magdanakaw. Dapat ang binabaril lang nila yung kalaban sapagkat hindi sila dapat tumama sa hindi dapat tamaan. Pero, ganyan daw ang katulad ng isang tao na bigla mo na lamang na hinahire, binibigyan ng pwesto, binibigyan ng trabaho na hindi mo naman kilala. Tulad daw ng isang namamana na kahit saan na lang tumama, ganyan ang mangyayari sa isang taong dumadaan lamang, bigla mo nang tinawag at inimbitang maging empleyado o maging trabahador o maging tauhan. Ano po ang lesson, mga kapatid? Do not hire a fool, especially if that fool is your relative, dahil mahirap tanggalin. Sa mga nag-aaral po ng siyensya ng negosyo at sa mga nag-aaral ng Philippine sociological situation and social situation, isa sa kanilang mga sasabihin sa inyo, avoid hiring a relative. Bakit? Pag umaabusan na yung relative at tinanggal mo, ito na yung nanay na tiya mo, iiyak-iyak sa'yo. Inalagaan kita nung maliit ka. Pinsan mo lamang, tinanggal mo pa. Wala, sira na ang yung sound judgment. No? Do not hire a fool. Do not hire someone you don't really know. And listen to this, don't hire the easily available. Pagka po biglang may opening na trabaho bukas, available agad siya, huwag kayong matuwa available. Ang isipin nyo, kung ang taong ito ay productive, bakit siya available? Ba't wala siyang ibang trabaho? No? Kung siya ay lagi na lamang na available, kahit mo saan yayain, isama, baka ang taong ito walang sariling orbit, walang sariling ginagawa, walang sariling timetable, walang schedule, walang goal, kaya ang dali-daling yayain. Hindi daw ito ang mga dapat nating isinasama sa ating mga proyekto, sa mga mahalagang gawain, at lalong-lalo kung kayo po ay may pagawaan, these are not the types of people you hire. Unless, of course, there's a valid reason why they are available at that time, dahil meron din naman magagaling na who happen to be available at that moment. Leaders have learned that to have something accomplished, you must give it to the busy people. Pag sinabi mong busy na siya, ba't sa kanya mo ipapagawa? Walang ginagawa, doon mo ipagawa. Nako, sasala ang sandok sa palayok. Pag ipinagawa mo doon sa walang ginagawa, hindi yan gagawin. Because the very reason na wala siyang ginagawa is already a testament to his unproductiveness. Kaya yung laging may ginagawa, sa kanya mo maigagawa pa niyang paraan na gawin yan. Kasi busy siya, ibig sabihin marunong siyang dumiskarte sa buhay. Iwasan niyo po yung mga taong laging available. Kadalasan, because they don't live for anything higher than their daily existence. Be selective in commissioning people. Maging sa ministry, yung kuha ka ng mga missionary, kuha ka ng mga pastor, ang dami-dami ding abusado. Pagkarami-rami rin mga batugan, pagkarami-rami din mga lakwatsero, kahit sa ministry. Hindi ko mo na sa ministry at may dalang Biblia, ay pwede mo nang pagtiwalaan sa oras niya na pag hindi mo binantay at nilatigo, hindi ka papasukan. Laging absent, laging may dahilan. Kung mo na sa ministry sila, akala nila lahat na lang ng sakit ng paa ng asawa nila, excuse na silang umabsent. No? Pero kung nagtatrabaho yan sa mga ibang korporasyon, hindi nila gagawin yun, but they can abuse the ministry, they can abuse the church. So, ingatan ang ganito mga bagay, piliin ang mga taong pinagtitiwalaan. At uulitin ko po mga kapatid, kung ayaw nyo sumakit ang ulo nyo, liban na lang talagang qualified ang kamag-anak, don't hire them. Don't hire them just because they're kamag-anak. Ang problema sa ating lipunan, we're always giving to the needy. We forget to give to the deserving. If you don't have enough to give to everybody, don't give to the needy, give to the deserving, because that is just. Meanwhile, you may want to give a little to charity or you want to give big things to people, but don't expect what you give them to be profitable or to yield a fruit. Talagang binigay nyo na lang. But if you expect performance, if you expect productivity, give your fertilizer to the fruit-bearing tree. Sayang ang pataba sa mga punong hindi namumunga. At maging sa isang parable ng Panginoong Jesus, may isang punong ayaw mamunga, sabi niya sa gardener, bunutin mo na yan, sayang ang taba ng lupa na kinakain ng puno na yan na hindi naman natin mapitasan ni isang bunga.
Even God expects people to be fruitful. And another mistake that we must avoid. Proverbs 26:11. As a dog returns to its own vomit, so a fool repeats his folly. Kung paano daw matapos isuka ng aso ang kanyang suka, ay babalikan pa niya mamaya para kaining muli, ganyan ang mga hangal. Yung tinigilan na, babalikan pa. Yung napagtagumpayan na, magpapaalipin na naman. Yung mali kahapon, magiging mali uli ngayon, magiging mali uli bukas. So what mistake must we avoid? Do not repeat mistakes. At kung nangyari man na nauulit ang ating pagkakamali, dapat ibang version naman, may konti man lang sanang asenso, hindi ganun-ganon din tulad ng unang-unang pagkakamali. No? Meron namang konting na iba na umasenso ka naman. And do not trust someone who keeps repeating the same mistakes. Dahil uulit-ulitin lang niya yon. Huwag kayong padala sa mga pangako, sa mga sumpa. Madalas nagtatanong sa akin ng mga tao, alam niyo naman, we don't involve ourselves directly in any political thing. Pero sabi, sino po ba ang iboboto namin? Paano po ba kami magkakaroon ng pamantayan kung sino iboto? Ang sinasabi ko lagi, tingnan nyo ang performance. Tingnan nyo ang track record. Huwag kayong maniwala sa pangakong gagawin pa lang. Ang tingnan ninyo yung mga nagawa na. Sapagkat history will repeat itself. Can a leopard change its spots? So kung anong ginawa niya noon, yung uli gagawin niya. Huwag kayong maniwala sa pangako. Yung solid history. Pati mga dalaga, nililigawan kayo, o mga binata, may nanliligaw sa inyo mga dalaga at nangangako na kung ano-ano. Tingnan nyo yung performance. Madali magsalita nung mga ibon na wala pa sa kamay mo, pero pag hawak mo na, anong gagawin mo sa ibon na yan? Performance. At sabi sa Proverbs 29:1, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang isang taong nananatiling nagmamatigas matapos at sa kabila ng paulit. Ay biglang-biglang wawasakin na hindi na siya makababangon pa. Pero tatandaan po natin, walang disaster na biglang nangyayari. A disaster takes a long time in the making. Naiipon yan, matagal bago sumabog. Parang bulkan, hindi pwedeng bigla-bigla na lang sumasabog. May oras din niya nag-iipon ng kanyang pasasabugin. Kaya ganun din ang disaster sa buhay, hindi yan biglang nangyayari. Kadalasan yan ay bunga ng maraming mga maliliit na mga paulit-ulit na mga kamalian. Naiipon, sumasabog. They reach their critical angle and topple over. And remember this, even if you are not the one continuously repeating the same mistakes, but if you are in tight embrace with that person, when the destruction of that person comes, madadamay ka. Kaya pinipili natin kung sino ang niyayakap. Proverbs 3:21-26. My son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked.
For the Lord will be your confidence, and He will keep your foot from being snared. Ito po ang itinuturo ng Proverbs 3 sa mga taong nakikinig sa wisdom, sa mga taong umiiwas sa foolishness. Kaya sabi, ingatan ninyo ang inyong kaalaman at gamitin nyo sa tamang panahon. Daig pa niya ng bulaklak, daig pa niya ng medalyang nakasabit sa inyong leeg, sapagkat yan ang magliligtas sa inyo sa maraming mga panganib. At kung sa maliliit na bagay, sa maliliit na oras, sa maliliit na pagkakataon, patuloy na ang ginagawa ninyo ay tama. Patuloy kayong umiiwas sa mga kahangalan at mga kamalian, hindi nyo kailangang mangamba na bigla-bigla na lamang masisira ang inyong buhay. Sapagkat ang Panginoon ang magiging tagapag-ingat nyo kung kayo nabubuhay sa karunungan niya. So know and recognize foolishness from wisdom. Know and recognize from wise people, and do not permit foolish people to influence you. Kailangan mahalaga yan. At ang ating sinisikap alamin, ang napag-usapan ba natin na forms of foolishness, nasa atin o nasa kapwa natin. Avoid the mistakes. Avoid the deeds and influence of fools. Avoid foolish mistakes and be happy. Be fruitful. Be peaceful. Maraming mga kaguluhan ng ating buhay are self-made. If you will look at many troubles of your life, look at the maker. Look kung sino ang tatak na gumawa noon, the manufacturer. Kadalasan, tayo din. Maaring iwasan ang maraming mga pighati. Maaring iwasan ang maraming pait ng buhay kung mabubuhay tayo na may karunungan. Diyos naming Ama, turuan nyo nga po kami to find very practical application sa mga salitang ito. Kahit malang isa, sa maraming binanggit, matandaan lang namin, maunawa, maipamuhay. Salamat na po. Subalit ayaw namin sa isa lang, gusto naming makuha ang buong mensahe mo sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kaming suriin ang aming sarili. If we are foolish in some ways, although we may be wise in other ways. Salamat sa mga bahagi ng buhay namin na kami ginawa mong wise na, Panginoon. Ipatawad niyo po at palakasin kami sa mga areas of our lives where we are not that wise. And teach us to be discerning, to be selective in allowing people to influence us. Nawa, Panginoon, beyond emotion, beyond personal loyalty, may we have a very, very objective assessment of how people around us influence us. Lord, kayo po ang dapat na pangunahin naming pinapayagan na mag-influence sa amin. You have given us free will. We must never let other people twist and exploit that free will so that we become pawns in their cruel chess games. But we ask you, O God, to be the power behind us, to be the influence behind our lives. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, yumuko sa presensya ng Diyos, humingi ng personal application. We study the Word of God not to increase in information, but to change our lives. Ask God, hanapin natin, huwag kayong pumayag na uwi kayo na ni isa sa mga pinag-usapan nating mistakes, hindi natin nakita kung anong kinalaman sa ating buhay at paano natin ito maitutama o kaya maiwasan. The Spirit of God resides in the worship of His people. Therefore, the worship of His people brings the Spirit of God in our midst. Nandito ang Panginoon, hingan natin ang karunungan. Katawa ang karunungan na ito ay maging kasangkapan niya
upang makita natin ang ganda ng buhay at maiiwas tayo sa mga di naman dapat na mga kinasasadlakan nating mga paghihirap. O Diyos naming Ama, tulungan mo po ang bawat isa na suriin ang lahat ng mga salitang aming narinig, nabasa, pagbulay-bulayan, at hanapan namin ito na application sa aming buhay. Be alone with God, brothers and sisters, in some moments of silent prayer.